Hi plant people! Good morning and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. And for today's video guys, ay request po ito ni Ma'am Linsky. Ayan, so ang sabi, hello po ma'am, pwede ka magbigay kung paano alagaan si variegated lady's finger. So, ayan, so nandito po sa harapan natin yung ating variegated lady's finger and yung ating non-var na lady's finger. So, ayan po siya. Yan. So, namulaklak na to sa atin last time and napakita ko na to sa inyo guys and kinat ko na siya ngayon kasi ito yun na yung flower niya. Tapos, ito, yung variegated lady's finger natin ngayon ay namumulaklak din guys. So, ayan. Hinhayaan ko silang mamulaklak. Yan, same sila. Yan. Ang ganda guys ng flower nila. So, kung hindi nyo pa nakikita yung flower ng lady's finger guys, sobrang ganda po. Para silang mga bell. Ayan o. Diba? Super ganda. Yan. So, yan yung itsura ng ating lady's finger flower. So, sa watering po nito ma'am ay dinidilig ko po siya kapag tuyo na po yung soil niya. Ayan. So, sa halos lahat naman ng ating succulents ay ganun yung proseso kung paano natin sila diligan kasi hindi talaga sila mahilig sa water. Pero, titingnan pa rin natin guys yung mga succulents natin kasi iba-iba din talaga yung pag-alaga ng mga succulents. Pero, karamihan sa kanila ay hindi mahilig sa water. So, yung iba, mayroon nga lang talagang ibang succulents na mahilig sila sa water like si burrito, yan mahilig din yan sa water. Si string of hearts, yan mahilig yan sila sa water. So, yung mga ganito na variety ng succulents ay hindi sila masyadong mahilig sa water. So, kapag didiligan po natin sila ay dapat pag tuyo na po talaga yung soil nila, saka natin sila bigyan ng water para hindi sila magkaroon ng problema sa stem. Kasi may possible na ma-overwater natin sila, so mabubulok yung roots. After mabulok ng roots, mamamatay na yun guys yung ating halaman kasi aakyat na yun sa stem niya. So, hindi na natin siya maagapan. So, pwede pa natin yan maagapan kung masave pa natin yung taas. Pero kung hindi na, wala na guys. So, ito, pagkatapos nyo guys mabili, for example, nabili nyo siya from Benguet, through LBC kayo. So, after dumating yan sa inyo guys at after nyo siyang mai-unbox, ay kahit po hindi nyo na siya guys i-air dry. So, karamihan kasi sa atin nag-i-air dry pa pagdating sa atin ng mga succulents. So, ako po kasi after kong mai-unbox, tinatanim ko na po sila. Pero, gagamitin nyo po ay dry soil. Okay lang naman po yung kahit na medyo moist. Yan, na-try ko na din yung medyo moist na yan, pero okay na okay yan guys sa ating mga halaman. Basta, yung talaga, yung soil ay moist lang talaga, hindi siya yung basang-basa. Yan, moist lang. Kunti-kunti lang talaga yung pagkabasa niya. Okay na okay yun guys. Hindi yun masama sa ating mga succulent. So, ayan. After natin siya guys maitanim, paarawan na natin siya ng morning sun. Ayan, arawan sila ng morning sun. Pero guys, inakyat ko lang yan ngayon dito. Kasi mahirap na payuko-yuko. Kasi papakita ko nga sa inyo. At magbibigay tayo ng care tips dahil request ni ma'am. So, nandun siya guys sa baba na yan. Yan, dyan ko siya nilagay. Pero same lang naman guys yung natatanggap nilang sunlight. Kasi dito nakakatanggap din ng morning sun. Ayan, doon, ganun din sa area niya guys. Ayan. So, yun nga lang ang kaibahan guys ay nakakatanggap na siya dyan ng full sun. Pero meron tayong bubong sa taas. So, meron tayong UV plastic sa taas. Kaya naman, na-filtered sila guys ng UV plastic. Ayan. At hindi ko ma-recommend ito guys sa rain or shine kasi medyo maselan itong ating variegated lady's finger. Ayan. Kahit na yung ating non-var guys, medyo variegated yan kasi medyo maselan yan kasi guys before ay meron na ako niyan. Kaso lang ang nangyari kasi noon ay hindi ko siya naalagaan ng maayos. So ito naalagaan ko na siya ng maayos as in dinidilig-dilig ko siya kapag kailangan talaga nila ng water. And dapat enough din yung sunlight na maibibigay natin sa kanila. After natin pala siyang itanim guys, wag yung yung sobra yung init na matatanggap niya. Okay lang ganyan morning sun. Tapos shaded na siya guys kapag 10 na pasado. So mas maganda yung ganon. Or kahit na
ilagay nyo lang siya sa shaded area, okay na okay siya guys. Pero natin siyang maitanim at after natin ma-acclimatize sa area ninyo guys, or dito sa lowland ay, sanayin nyo na siya guys na makatanggap siya ng init palagi kasi yung ganito guys, yung ganito niyang leaves namamayat siya guys kapag wala siyang matanggap ng enough sunlight yan. So parang yung leaves niya humahaba, numinipis, lumiliit siya tapos pahaba siya. So ganun yung lumalabas. Ganyan yung nangyari dun sa lady's finger ko before. Tapos hanggang sa lumiit siya. So dapat po ay mabibigay pa rin natin sa kanya yung enough sunlight para mapanatili natin yung ganyan, yung parang din yan guys kung sa Echeveria succulents natin ay compact din siya. So same lang din dito guys sa ating lady's finger na variegated and non-variegated. Ayan. So sa sunlight exposure po, muna sila, shaded, and then unti-unti kapag stable na talaga sila sa inyo guys ay ilagay nyo na siya sa area na mainitan sila. Yan, okay lang guys kahit na shaded lang yung paglagyan nyo, basta yung naiinitan sila ng maayos, yung bright shaded ayan, doon yung siya guys ilagay. Okay na okay siya doon. Pero dito naman kasi sa akin, okay lang na mainitan sila dito ng ng umaga hanggang siguro mga 3 PM guys, nakakatanggap sila ng sunlight dito. Yan, sobrang init. Kasi dito sa area na to ay wala tayong net. Yan, dito sa area na pinaglagyan ko sa kanila na bago. So, yan, stable na kasi siya sa atin. So, para ma-maintain ko yung leaves na ganyan, mataba-taba, tsaka yung parang compact siya. So, kailangan ibigay ko sa kanila yung enough sunlight. So, nandito, yan, kasamahan niya si orbiculata. Ayan yung ating orbiculata. So, dito ko sila guys nilalagay. Dito ko sila guys nilipat sa area na to para makatanggap sila ng enough sunlight. Ayan. So, kapag ganito naman guys na namulaklak na yung inyong lady's finger, ikakat nyo lang yan dyan guys kapag ayaw nyo ng kapag tuyo na yung flower niya, or kahit na kung ayaw nyo naman siyang pabulaklakin, pwede nyo na yan dyan guys ikat para hindi mamatay yung mother plant. So, kasi kapag pinabayaan natin yan guys, may possible na mamatay yung ating halaman. So, hanggat may flower pa siya, yan. So, kapag ito natuyo-tuyo na, gusto ko lang i-enjoy muna yung ganda ng flower niya bago ko ikat. So, kaya pinapa-flower ko muna siya guys kasi gandang-ganda ako sa flower niya. Yan. Tapos, sa insect naman guys, wala naman akong na-experience pa sa kanya na magkaroon siya ng mealybugs or anong sakit. Wala naman guys. So, kahit na yung dati ko, wala pa naman. So, ang nangyari lang kasi doon ay nilagay ko siya sa sobrang so hindi pa siya, yung hindi nainitan ng maayos, kaya lumiit yung kanyang leaves. Ayan. So yun lang naman Ma'am Linsky yung yung ginagawa ko dito sa aking lady's finger ngayon. Ayan, yung ating variegated at non-variegated. So, ayan, ito medyo kulubot to. Ayan, medyo kulubot yung leaves niya. Kasi, hindi ko pa siya nadidilig. Ayan o, tuyo pa po yung soil niya. So, yung soil mix naman po na dapat yung gamitin ay dapat fast draining. Ayan, kahit anong soil mix nyo naman na ginagamit guys, basta fast draining, okay na okay naman sa succulents natin. Pero observe nyo pa rin guys, kasi nakadepende din guys sa soil mix natin or nakadepende din sa succulents natin kung magugustuhan nila yung soil mix na gamit natin. Pero ako kasi ang gamit ko dito guys sa area ko ay lang naman, rice hull na fresh, and then yung bulok na rice hull, yun pinaghahalo ko sila. Tapos yung mga dati ko po guys na soil mix, ito yung mga pinagmi-mix ko. Yan, hinahaluan ko lang ng fresh na rice hull yung mga dati ko pa na soil mix. Tapos yun na yung ginagamit ko sa kanila. Okay naman sila guys, basta maglagay din kayo guys ng Furadan and DE powder, yan pwede. Pero kung wala pa kayong ganun guys, okay lang naman na kahit hindi kayo maglagay. Pag nagkaroon na lang kayo guys, saka kayo maglagay. So yun yung ginagawa ko din naman sa akin guys, kapag wala akong ganun, wala akong DE powder at wala akong Furadan, kapag naubusan na ako, hindi ako nakakapaglagay. So tinatanim ko lang sila guys kung ano yung mayroon ako sa time na yun. So yun yung ginagawa ko. So maglalagay na lang ako sa kanila kapag mayroon na akong nabili. Ayan, or mayroon akong stock. Ayan, so yun lang naman po Ma'am Linsky yung ginagawa ko sa aking lady's finger dito sa lowland. So
gusto lang naman niya guys yung medyo mahangin na area. Ayan, so makakatanggap siya ng enough sunlight. Pero kapag bagong tanim niyo po, wag niyo pong bibiglain sa init. So okay lang yung morning sun. Pero ngayong summer, mas maigi na i-filtered niyo po yung nalalagyan ng inyong mga succulents. Kasi ako talaga, mas gusto ko yung filtered ngayong summer kasi grabe talaga guys yung init. As in, sobrang init po talaga ngayon compare nung nakaraan na summer. Sobrang yung init ngayon guys. Kaya yung mga succulents natin dito, buti na lang guys yung mga succulents natin dito sa area na to ay nasanay na sila sa sa init. Pero ano pa rin sa kanila guys, medyo may ano pa rin, medyo bumabagal yung growth nila sa init na natatanggap. Yun yung napapansin ko sa ating mga succulents, kapag sobra-sobra guys yung init na natatanggap nila ay medyo bumabagal yung growth nila. So mas maganda talaga yung malamig na klema, malamig na klema. Tapos, nainit-initan sila. Yun yung maganda, mas mabilis silang lumaki. Pero, ngayon talaga guys, sobrang init. Mabagal yung growth ng ating mga succulents. And, ingat-ingat po tayo dahil ito po yung time na sobrang init. Kadalasan po sa ating mga succulents ay nasa sunburn. Kagaya po dito sa akin guys, hindi lahat ng nakikita nyo dito ay maganda. So, meron din ako guys nasa sunburn like this one. Akala nyo, sobrang ganda niya, diba? Ayan, kung titingnan nyo, sobrang ganda and napakataba na talaga nito sa akin. Maliit pa to dati sa akin guys and napalaki ko siya. Yan, sapat na to. Pero ang nangyari, nung nilagay ko siya dun guys sa baba na yun, oh. Yan. Yan, nilagay ko siya dyan kasama yung mga natin, mga nasa green pot na yan guys. So, ang nangyari sa kanya ay na-sunburn siya. Ayan, kung titingnan nyo ng maigi, yan yung sunburn niya guys, oh. Sa pinakagitna ng rosette niya. Ayan, so kung titingnan nyo ng ganyan, wala siyang problema. So, yan din yung napansin ko nung nag-rearrange ako. Kaya ginawa ko, inakyat ko na lang siya dito. Kasi tinignan ko talaga siya guys ng maigi. Kasi nagtatanggal nga ako ng mga, mga excess water sa kanila kapag nagdidilig ako. So, yan guys yung nakita ko. Kaya inakyat ko na siya dito sa area na to sa taas. Hindi na siya guys magkaroon ng mas malalang sunburn. So hindi niya kinaya yung init dito banda kasi dito talaga ay nainitan dito ng tanghali. Sobrang sakit ng init dito guys. Ayan, so that's all for today's video guys. Yan, sana ma'am ay natulungan kita sa pag-aalaga ng lady's finger dito sa lowland. So yan lang naman po, share ko lang sa iyo kung ano yung ginawa ko dito sa aking lady's finger. So nandito siya nakalagay. Ayan, nandito siya. Yan yung sunlight na natatanggap niya dyan talaga sa area na yan. So, morning sun yan guys. Yan, no? Morning sun yan.